everyone! Welcome back again to my channel. This is Daiwena Vlog. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe. Tap the bottom bell, select all para lagi kang updated sa bago kong i-post. So, for today's vlog, guys, sasagutin ko yung tanong day Mama Lynn. Sabi niya, bawal ka pala gumamit ng CP, Day. So, ayan. Pwede nga ba gumamit ng CP ang mga DH dito sa Hong? So, kung first timer ka, Day, syempre, hindi mo alam. Wow, pala mo naman talaga. Ito, Day, based lang to sa experience ko. Oops. Ako kasi, syempre, baguhan tayo. Ang cellphone, isa din yung distract sa work. Diba, totoo? So, nung ako, Day, nung bago ako, syempre, nung binasa ni Amo ang mga rules, ay nandun yan. Bawal gumamit ng phone during work. Dalawang paulit-ulit niya na sinabi yan. So, sinunod ko naman yun. Hindi ako gumagamit talaga ng phone noon, nung bago ako. Then, hindi daw gumagamit. Hindi pala pinapakita na gumagamit. So, pag nandun lang ako ayun nga, sa CR, sinusuksok ko kung saan-saan. Then, pag walang nakakita din. Noon kasi, Day, isa pa lang alaga ko, medyo may time pa talaga ako. Marami akong time. So, binabudget ko yung gawa ko para hindi ako makitang bakante. Kasi nakakahiya, nakaupo ka na, nakahayahay ka na pag tinapos mo agad yung trabaho mo. So, ang ginawa ko, inuunti-unti ko yung work ko na ganitong oras, wala na akong gagawin. So, yung ibang work ko, hindi ko agad tinatapos. Ganun ang ginagawa ko. So, pwede nga ba gumamit ng phone ang mga DH dito? Ito, Day. Yung ibang amo, allowed yung helper. Pero sa akin, hindi ako allowed. So, noon, Day, nung lumipat kami ng Tinshuway, Day, kasi hindi na lagi namin kasama, hindi na kami kasama dun sa matanda. Yun kasi lagi kausap ni Amo yung matanda, yung tatay niya. So, nung lumipat kami ng Tinshuway, wala din silang telepono that time. So, nag-chat si Amo sa akin. 2 days ata, mga 2 days. Nag-chat siya sa akin. So, nire-replyan ko. So, ang ginawa ko sa phone ko is nasa kita. Kumbaga naka-open. Hindi naka-silent. Ganon. Hindi naka-silent. Then, unang araw namin doon, nag-chat siya sa akin, kaya nire-replyan ko. Then, pangalawang araw, ganon din, nag-chat siya sa akin. Then, pag nag-chat siya, tumutunog yung phone, nagigising yung bata. So, kinahaponan nun, sinabihan niya ako na don't use mobile phone during work. So, hindi na ako nangatwiran. Akala ko kasi okay lang kasi siya naman yung nag-chat. So, sinabihan niya ako na don't use during work. Hindi na ako nangatwiran. Ganito, ganyan. Wala na. Isipin ko pa yung English ko. So, sinunod ko siya. Hindi ako na gumagamit ng phone na nakikita niya. Nakikita ng CCTV. Ganun. Kasi may friend of friends pala. Yung friend ko, may kasabay siya sa uwa or something, sa flight or something. Yung friend ng friend ko, 2 times siya nag-break or na-terminate. Super strict yung yung amo daw niya. Bawal siya gumamit ng phone. Para sa akin naman, ay karapatan naman nila yon na pagbawalan ka during work mo gumamit ng phone. Karapatan naman nila yon. So, ewan ko, sasabi niya, ang gusto ni amo niya is ang phone niya is ilagay sa sa nakikita ng CCTV. Kumbaga, stricto talaga yung amo niya. Kasi alam ng amo niya, pag hindi niya nakita sa CCTV yung phone ng helper niya, is nakakanakaw talaga ng dot-dot yun. So, buti na lang yung amo ko hindi naman pinagawa yung gano'n na ilabas yung
yung phone sa nakikita ng CCTV. Kaya, ang diskarte ko dahil ngayon, ayan, nagbablog ako. Papunta ng market, pabalik ng market. Kasi nga, hindi nga ako makagamit sa loob. Nakakadot-dot lang ako, saglitan lang dahil pag naihi lang ako, pag nag-CR lang ako yan, sisilip-silip lang ako dahil. So kung natsimpuhan ko yung mga comment nyo, yan lang naman din nagpapa-excite sa akin sa buong araw, yung mga comment nyo, subscriber, mga ganun ba. Yan yung nagpapa-excite sa akin, so sisilip-silip ako. Kung nag-comment kayo, din na-replyan ko kagad kayo, so timing yun ang comment nyo na sa CR ako nakasilip ako. Nakita nyo naman sa previous vlog ko, nilalagay ko doon sa marumi kong damit, doon ko tinatakpan yung phone ko. Pero alam na din nila kasi minsan dahil akala ko natago ko talaga yung phone. Nakikita, may part ng phone na nakikita. So, syempre doon din sila nagsi-CR. So, feeling ko, alam na rin nila. So, mamaya guys, continue natin. Market muna ako. So, ayan day, tapos na tayo mag-market. So, saan nga ba tayo napupunta? So, tips ko sa inyo, baka para hindi kayo matulad doon sa friend ng friend ko. Observe muna kayo. Siyempre, pag bago tayo. Hindi kasi lahat ng employer is okay lang sa kanila na gumamit ng phone. So, yung iba strict talaga. So, ayan. So, ayan. Ako, para walang issue sa amo, so follow ka na lang sa rules. Follow ka na lang. Kung ayaw nila na nakikita ka nagsi-cellphone, wag mo ipakita. Galingan mo magtago. Ako ganun ginagawa ko. Pero alam na nila na may cellphone ako doon sa CR na tinatago. Kasi minsan nga, ayun nga sabi ko sa inyo, akala ko natago ko ng mabuti. Yung pala nakatuwa. Pwede siyang makita, nakatiwak ko. So, tapos, pero hindi naman nila ako masyadong tulad nung friend ko na ilagay mo dito yung yung cellphone mo sa CCTV. Hindi naman nila ako ginanon. Tsaka hindi rin nila ako nakikita na pag wala talagang extrang time. So, hindi talaga ako nakakagamit ng Yun lang talaga ang pinaka-free ko, pinaka-safe na area ko ay ang CR lang talaga. So, kung bago ka lang, alam naman natin, ang phone lang talaga yung nakakawala ng stress, nakakawala ng basta pinakalibangan natin. Ang phone lang talaga. So, gawan lang ng paraan na hindi ka rin maano ng amo mo. Diba? Sunod na lang. Kung ayaw niya nang nakikita ka niya na kahit wala nang gagawin, so follow ka na lang para walang issue. Hindi ka mapagbuntungan, mahanapan ng butas. Kasi syempre, pag ayaw nila na mag-cellphone ka, meaning, tulad sa akin noon yung amo ko, ayaw niya kahit wala na ako masyadong ginagawa. Araw-araw dyan dahil buong bahay punas. Kasi ayaw niya na mababakante. Tulad noon nga, diba? Alam ko na ayaw niya na nababakante ako kasi one time dahil almost cooking na ng cooking time na pero yung alaga ko is tulog pa. So, may free. Kasi kung maghahanap pa ako ng gagawin, hindi ko din matatapos yung gagawin ko. Diba? So, kaya alam ko na ayaw niya na nababakante ako. Ang ginawa niya is, sabi niya pa, pag tulog yung bata, punasan mo ganito, punasan mo ganyan. Halos araw-araw ko na talaga lahat dahil kahit hindi naman madumi. Kasi araw-araw talaga lahat, buong bahay. Noon, nung isa palang alaga ko kasi marami talagang time. Pero ngayon, hindi na kaya. Kahit kublihin ko pa yung katawan ko, hindi na kaya talaga. So, ayan lamang for today's video, day. So, don't forget like and subscribe my channel. Taiwan of Mulan. Bye-bye. Sa next vlog.